Ang pangpitong kabanata sa Noli Me Tangere ay pinamagatang Suyuan sa isang azotea. Ito ang naging pamagat sa pangpitong kabanata dahil sa nangyaring pagsusuyuan ng magkasintahan sa lugar ng azotea na kung saan sila Crisostomo Ibarra at Maria Clara ay muling nagkausap at muling ipinahiwatig sa isa't isa ang kanilang pag-iibigan, pagtitiwala at upang maipagtibay na muli ang kanilang relasyon dahil sa matagal nilang hindi pagkikita. Ito naman ang mga mahalagang tauhan sa kabanatang ito. Una ay si Tia Isabel, pinsan ito ni Kapitan Tiago na siyang tumulong din sa pag-aalaga kay Maria Clara at ang laging nakakasama ni Maria Clara upang magdasal sa loob ng simbahan. Maria Clara, ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra at ang anak ni Kapitan Tiago. Kapitan Tiago, ang ama ni Maria Clara na siyang naggabay, nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Crisostomo Ibarra, siya ang nag-iisang kasintahan ni Maria Clara na nag-aral sa Europa at muling nagbalik upang masilayan ang kanyang kasintahan na matagal na niyang gustong makita. Don Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo Ibarra na siyang nagpaaral sa kanya sa malayong lugar upang makapaglingkod ng mataas na kalidad sa bayang Sinilangan. Ang buod ng pampitong kabanata sa Noli Me Tangere. Maagang nakapagsimba ng umagang iyon sina Tia Isabel at Maria Clara. Babahagya pa lang nakaalis ang pare sa altar ay ipinahayag na ng dalaga ang kagustuhang umuwi na. Sa gitna ng pagkakamangha at di kasiyahang loob ng mabait na inaakalang ang kanyang pamangkin ay mapanata at mahilig sa pagdarasal na gaya ng isang mongha man lang. Ngayon'y nakapag-almusal na sila at pinapawi ni Maria Clara ang pagkainip sa pamamagitan ng pagtahi ng isang suput-suputang seda. Samantalang ang alay ay nagsusumikap na maalis ang mga naiwang kalat ng kapistahang idinaos noong nagdaang gabi, kaya't sinumulan na ang pagwawalis. Hinahalungkat at iniisa-isa naman ni Kapitang Tiago ang ilang papeles. Habang magkausap si Maria Clara at ang kanyang ama ay napagpasyahan ng ama ni Maria Clara na magbakasyon muna sa San Diego dahil nalalapit na ang pista doon. Ibig sanang yakapin ni Maria Clara ang kanyang ale pero nadinig niya ang paghinto ng isang sasakyan at siya'y namutla na naman. "Ah, siya nga!" ang sagot ni Kapitang Tiago pero nagbago sa pananalita at sinabing, "Sige noong Crisostomo!" Maya-maya pa'y dumating na si Ibarra at hindi maikakailang nataranta ang dalaga. Si Kapitan Tiago at si Ibarra ay nagkukentuhan mabuti. Nang sumipot si Tia Isabel na halos kinaladkad ng kanyang pamangkin na pasuling-suling ang mga mata pero hindi tumitingin sa binata. Kapwa nagkaroon ng kaligayahan sa mga mata ng dalawa nang magtama ang kanilang paningin sa isa't isa. Pagkatapos, ang magkasi sa pag-ilag sa walis ni Tia Isabel na pumapalis sa alabok ay tumungo sa azotea para malayang makapag-usap sa lilim ng mumunting balag. Doon ay masinsina silang nag-usap tungkol sa kanilang nararamdaman at sa kanilang mga sinumpaan sa isa't isa. Pinalikan nila ang alaala ng kanilang kamususan, ang kanilang naging tampuhan at mabilis na pagbabati. Pareho nilang itinago ang mga alaala at bagay na ibinigay nila sa isa't isa. Kabilang dito ang dahon ng sambong na inilagay ni Maria Clara sa sombrero ni Ibarra upang hindi ito mainitan, at ang sulat ni Ibarra kay Maria Clara bago ito umalis papuntang Europa. Pinasa naman ng dalaga sa katipan ang laman ng sulat. Ayon sa sulat, layunin ni Don Rafael na pag-aralin si Ibarra sa malayong lugar upang makapaglingkod ng mataas na kalidad sa bayang Sinilangan. Handa di umano itong magtiis na mawalay sa anak upang sa bandang huli ay maibigay nito sa bayan ang kanyang hangarin. Sa bahaging iyon ng sulat ay napatayo si Ibarra. Namutla siya. Napatigas sa pagbabasa si Maria Clara. "Dahil sa iyo, nalimot kong mayroon akong mga pagkukulang, na dapat pala akong pumunta sa aking bayan ngayon dahil bukas ang kaarawan ng mga patay." Kumuha ng ilang bulaklak si Maria Clara at inabot iyon kay Ibarra para sa kanyang magulang. Pinagpilinan ni Kapitan Tiago si Ibarra na pakisabi kay Andeng na ihanda ang bahay nila, sapagkat darating si Maria Clara at Tia Isabel. Samantalang si Ibarra ay lumihulay sa sasakyan na lumakad papunta sa Plaza San Gabriel. At pagkatapos, bilang pang-aliw ay sinabi ni Tia Isabel kay Maria Clara na nag-iiyak sa piling ng isang larawan ng Birhen, inutusan na magtirik ng 2 kandilang manggahati, isa kay San Roque at ang isa kay San Rafael, na pinatakasi ng mga naglalakbay. Ang mga isyong panlipunan sa kabanatang ito. Sa panahon na ito ay hindi maayos ang sistema ng pagpapaaral sa mga kabataan dahil sa kahirapan sa panahon ng Kastila.
Dito, napagpasyahan ng mga magulang ni Crisostomo Ipara na pag-aralin ito sa malayong lugar na siyang naging dahilan ng paghihiwalayan nilang dalawa ni Maria Clara ng matagal na panahon bago pa ito muling bumalik. Ang mga kababaihan doon lamang sila lagi sa loob ng biyateryo o mas kilala na tirahan ng mga madre. Dito ay maglilingkod lamang sila sa Diyos at maipakita ang kanilang pananampalataya sa pagdadasal nila sa loob ng simbahan araw-araw. Ang kaya lang dapat nilang magawa sa panahon na iyan ay maglingkod sa loob rin ng kanilang mga tahanan at sa mga kalalakihan.